Magandang hapon mga kabubuyog. Pupunta tayo ngayon sa Balagtas. Magsusundo tayo sa school. Hindi tayo palipad kanina kasi ayan, medyo malakas na yung hangin. For today's video, magkakaroon tayo ng tutorial. Tutorial na naman. Hindi, sa pagmumotor. Kasi marami ako napapansin mga nagmumotor. Ako kasi medyo may katagalan na rin nagmumotor. Medyo, kumbaga sa may kalyo na sa pagmumotor. Napakatagal na. Siguro, pagpalagay na natin nasa 20 years. Matagal na ba yun? Pero wala pa naman tayong malalang disgrasya. Anyways, kaya naisipan ko tong video na to kasi susubukan ko na itong GoPro natin, nakakonect yung DJI mic Mini 2 dito sa GoPro natin through Bluetooth yata, through ganun. So titingnan natin kung gaano siya katagal magre-record, kung makakarating ba tayo ng Balagtas ng nagre-record pa siya or makakat ba siya, magkakaroon ba ng aberya. So titingnan natin. Yan. So since nagmumotor tayo, exposed tayo sa malakas na hangin katulad niyan, no. Kaya hindi natin pinipiling magpalipad ng drone sa hapon kasi nga medyo may kalakasan na yung hangin. Tsaka yung panahon ngayon, nasa June tayo, 2026, medyo unpredictable yung weather. Minsan may bigla na lang bubuhos yung ulan, ganyan. Hindi tayo na aabisuhan ng pag-asa. Aabisuhan talaga. So, yan. Tatry natin itong DJI mic kung malinaw pa rin pagka medyo may kabilisan na yung takbo natin. Kasi ito, random ko dito sa loob ng helmet. Di kasi ako nagbababa ng visor. Kasi nakasalamin naman ako. So, hindi ako napupuwing. Tsaka mas malinaw kasi pagka, lalo na ganyan, wala naman araw. Mas malinaw sa mata. Medyo pagka gabi nga lang, medyo hirap ako mag-drive kasi nga, madilim, syempre. And mayroon tayong astigmatism. Yun yung may nahihirapan ako mag-adjust pagka may maliwanag tapos madilim, ganyan. So na siya, defective na. So yan, basic tutorial lang, basic guide lang pagka nagmumotor tayo. So for safety, dyan sa mga nagmumotor, kung nakarating kayo sa video ko na nanonood pa rin kayo tungkol sa pagmumotor, para sa inyo to. Ayan, sa mga baguhan kasi ngayon, napapansin ko basta-basta na lang ko, ganyan. Katulad nun, tama yun, nagsisignal siya. Etong nasa likod, tama rin naman siya, tumitingin siya sa kaliwa bago siya pumasok doon sa main road. Ito nga palang binabaybay natin, ito yung MacArthur Highway. O yan, uwian na yung mga estudyante. Tapos, ito, share ko lang yung mga madalas kong ginagawa pag nagmumotor. From time to time kasi, pag kahit naman nagdadrive ako ng 4 wheels ng medyo malalaking sasakyan o kaya kotse, ganyan, tumitingin ako sa side mirror. Lahat ng salamin, from time to time, tinitingnan ko siya. Kasi para aware tayo sa surroundings natin na baka mamaya may nagmamadali, merong ambulansya, may fire truck, may emergency. At least makakaiwas tayo. Malalaman natin kung anong gagawin natin. And at the same time, pag ganito nagmumotor tayo, 360, aware tayo na kung anong nangyayari sa mga paligid katulad nun. Dumiretso siya. Ganyan. Tapos eto, lumipat tayo ng lane, titingin tayo sa side mirror. So may nagtanong sa akin yun, yung pamangkin ko, nagdadrive ako ng kotse, bakit daw ako lingon ng lingon sa side mirror habang nagdadrive? Nasa expressway kami, no? Hindi ko siya masagot kasi hindi ko rin alam kung maiintindihan niya, ganyan. Pero in-explain ko sa kanya kasi ako, pagka nagdadrive ka, dapat aware ka sa surroundings. Katulad yan, alam mo na may kaya siya huminto kasi may mga tumatawid. So expected may mga tatawid pa. Yan, tumatawid. So dahan-dahan lang. Pag ganito kasi nagmumotor, mas prone tayo sa aksidente. Konting sagi lang sa atin, buwal ka agad tayo. Yan. Kaya ewan ko ba doon sa mga nangangarera, bakit ba kailangan ba mabilis? Kailangan ba ipakita na mabilis yung motor nila? Kailangan pakita na kargado, bomba pa ng bomba. Ang ingay-ingay. Ang daming hugot. Anyways, kasiyahan nila yun Kasi hindi ko alam, baka siguro gusto nilang mapansin na maingay yung motor nila. Yan, sa mga maingay ang motor, shout out. Nakakadagdag kayo ng noise pollution sa kalye. Diba? Sarap mag-drive pag ganito na na tahimik, naririnig mo yung mga sasakyan, ganyan. Naririnig mo may mga sumisigaw, naririnig mo na may paparating na ambulansya, may tugtugan, ganun. So may bumubusina, maririnig mo. Pag maingay yung tambucho mo, wala na. Yung sarili mo, yung tambucho mo lang yung maririnig mo.
'di ba? Anong ano nun? Tsaka hindi nila alam sa tenga yon. Merong damage sa tenga nun, permanent damage. Hindi na siya nare-reverse pagka humina na yung pandinig mo hanggang sa tumanda na, 'di ba? Kung napapansin niyo, matatanda, mahihina na yung pandinig kasi na-expose sila sa maiingay. Yan, ang dami ko na namang kwento. Anyways, ayan, nagmumotor tayo, 'di ba? So, kada liko natin, kada galaw natin sa kalsada, dapat tumitingin tayo sa side mirror para alam natin na yung dinadaanan natin, katulad yan, tumadaan tayo dito sa gilid, tinitingnan natin yung nasa unahan ng sasakyan na ino-overtake natin, baka mamaya may tatawid pala, kaya pala mabagal yung sasakyan. O diba, dapat dahan-dahan tayo para in case may tumatawid, hindi natin sila masasapol. Pag mabagal kasi, mas malaki yung chance na makakapagpreno kagad tayo. Pag mabilis, pwedeng mag-slide yung gulong. Maraming pwedeng mangyari. So, hinay-hinay lang. Makakarating din naman tayo sa pupuntahan natin. Pag ba nauna tayo doon, may premyo ba? Meron bang makukuhang reward? Wala naman, 'di ba? Ang isipan na lang natin, masusundo natin yung masusundo natin, maiuwi natin ang bahay, kahit tayo mismo, kahit solo lang tayo, makakauwi tayo ng solo. May yung pamilya natin nag-aantay, hindi mag-aalala na baka kung ano na nangyari sa atin. Yan, medyo traffic dito matatagalan yata tayong dumaldan. Anyways, yung sinusubukan kasi natin ngayon yung DJI Mic Mini 2 traffic nga. Dito nga pala tayo sa MacArthur Highway and Giginto. Approaching tayo ng Cruz, Mercado Street, Cruz, Giginto, Bulacan. So yan. Ang kinagandahan sa motor, nakakasingit-singit. Katulad niya, no? Singit sila, singit tayo. Tapos may nakakasabay tayo naka-e-bike. Dito tayo. Diba, kumanan, overtake ako sa kanan, pero tumingin ako sa side mirror. Para in case merong gusto nagmamadali, diba, hindi natin mababangga. Yan lang naman ang punto ko So, dun sa mga nag-drive, lalo na sa motor, doble ingat lang talaga. Presence of mind. Yan. Tingin tayo dun sa side mirror. Nakahinto pala. Puno na pala to. Yan. Tumingin tayo sa kaliwa bago bumaklas dun sa dinadaanan natin. Siyempre mas matagal yung time na nakatingin tayo sa harap. Pero from time to time kasi dapat tinitingnan din natin yung kaya yun ang purpose ng side mirror. Para makita natin yung mga nasa gilid natin, yun lalo na yung nasa likod, kung may gustong overtake. Ewan ko ba doon sa iba na tinatanggal yung side mirror? Ano daw kasi, may napanood ako parang ang tawag dito, sagara daw sa hangin, yung parang nababawasan yung pagka-aerodynamics. Kasi bumabagal yata yung motor pag may side mirror. Gusto pala nangangarera, manong dun sa racetrack, diba? Dun sa Clark, meron dun karera ng motor, pwede ka dun. Dito naman sa public road, public highway, hindi naman kailangan ang safety ang natin dito sa highway, ang concern natin dito. Katulad yan, diba? Kakaliwa, tatawid si Manong, nag-signal siya. Tama naman, nga lang wala siyang helmet. Yan, overtake, nakita natin sa likod. So, kung maingay yung tambucho ko, hindi ko maririnig na may motor pala. Kung bigla akong kumanan, di sa pool, diba? Minsan, yun yung nagkakos ng aksidente. Pagka hindi mo naririnig, katulad nan. Sumunod ako dito sa truck, pero yung kotse, tinitingnan ko dun sa side mirror para makita ko kung nasa na siya. Yan yung pag kasi wala kang side mirror, ililingon ka talaga sa likod na ganun. So yung baling mo doon sa likod na yun, kahit pagka nasa kalsada ka, konting ilang segundo ka lang na mawala sa focus dito sa harap, sigurado malay mo may tumawid, di sa pool, sa aksidente, diba? So yun ang iniiwasan natin. Ayan, sinusubukan ko lang yung DJI Mic Mini 2. Ayan, medyo may kalakasan na dito yung hangin. Hindi ko alam kung malinaw yung pagsasalita ko, kung naririnig ba yung lakas ng hangin. Hindi siya naka noise reduction. Sinubukan ko lang kung maganda pa rin ba yung quality ng voice, quality ng audio pagka hindi naka noise reduction. Kasi pansin ko lang pag naka noise reduction kasi parang hindi ko alam, may mga level yata yun. Pagka naka noise reduction kasi
halos yung boses, yun na lang yung kinukuha. Para bang iba, basta iba. Hindi ko gusto na kinakat nila yung, mas maganda kasi kung halimbawa ganyan. Yung manonood, yung makikinig, mararamdaman nila na mabilis na talaga yung takbo pagka may konting ingay ng hangin, may konting yung sounds dito sa surroundings, yun ang maririnig nila. So ayan, nandito na tayo sa may Balagtas, Bulacan. And pag kumanan kayo dito, nandyan ang bagong munisipyo ng Balagtas. Pag kumaliwa naman, yun yung papuntang Burol first, Burol second. Dapat dyan tayo mag-update kanina nga lang biglang bumuhos ba naman yung ulan, napakalakas. Tapos ngayong hapon naman, although umaraw na siya, napakalakas naman ng hangin. Syempre, pagka nagpapalipad tayo ng drones, kinoconsider natin yung hangin, lalo na yung ulan, syempre. Yung hangin kasi, may time kasi na meron na lang bugso, merong possible na mag-flip yung drone natin. Pag nag-flip naman siya, mamamatay yung motors, hindi naman siya makakadisgrasya kasi magaan naman. Kaya lang, yun nga, masisira yung drone natin. So nandito na tayo sa iconic na clock tower ng Balagtas, and paliko tayo dito papunta ng school. Yan, medyo nag-build up yung mga sasakyan dito. So kakaliwa tayo dito, nakita nyo nagbi-blink yung signal light ko. Kakaliwa, 50 meters bago kumaliwa, dapat nagsisignal light ka na, para aware din yung nasa likod na ikaw nagsisignal light. Then pag nakaliko ka, syempre i-off mo na. Hindi yung pababayaan mo na lang na nagsisignal siya, pababayaan mo na lang na habang makarating ka doon sa destination mo, kahit straight na yung takbo mo, kahit dire-diretso na yung pupuntahan mo, nakasignal light ka pa din. May mga ganun kamote. May hugot. Hindi mo tuloy alam kung liliko or hihinto. O katulad niya, no? Si Manong. Kumaliwa yan doon sa kanto sa nilikuan natin. Pero liliko din naman siya sa kaliwa. Pag lang ay po, kamote. Nakasignal ng kaliwa, kumanan. Sorry Manong half day nag-seminar. Hindi niya alam patayin yung signal light. And hindi niya alam yun. Kumaliwa ulit tayo dito kasi nag-signal light tayo. And pinatay ulit natin siya. Para alam ng nasa likod natin na dire-diretso. Yan. Sisilip muna tayo kung pwedeng overtake. Then pagka may espasyo, overtake. Huwag yung hindi mo nakikita yung nasa unahan mo o overtake ka. Yan. Pag may mga bata, dahan-dahan kasi mga tumatakbo yan Pag may titingnan mo rin kung nasa na yung sasakyan sa likod na in-overtake ka natin, baka mamaya nakabuntot na pala sa atin, diba? Pag ganito, dahan-dahan kasi may mga aso minsan. So, yan na lang muna ang ating video ngayon, mga kabubuyog. Thank you sa mga nanood, tsaka doon sa mga tinamaan ng ating patama. Sorry. Thank you for watching this video. Please like and subscribe to my channel. Please select the notification button down below. Thank you.